August 2025 nang una naming ipinalabas ang kwento ni Nanay Rosita. Dekada 70, kumpleto pa noon ang mga mata niya. Mahal na mahal ni Nanay Rosita ang kanyang trabaho bilang kasambahay. Subalit, dito rin naganap ang aksidenteng bumago ng gusto sa kanyang buhay. Pagkatapos kong maglaba, nagwalis ako, nagkaligo ako sa aso. Pagbukas ng amo ko, tama-tama pag ganyan ko, dito tumama, dito sa buto. Ano po tumama? Ito, bakal. Bakal ng... Bintana. Sa kabila ng grabing aksidenteng ito, nagpatuloy si Nanay Rosita sa pagkayod. Lumipas ang mga araw at mga linggo, hindi niya inalintana ang kanyang matang natuhog. Namamaga siya, hindi ko inintindi. Sige pa kung trabaho, bisan lumalaki yan. Hanggang sa isang araw na hindi talaga niya kinaya, pagdating sa ospital, nakapanlulumo ang desisyon ng espesyalistang tumingin sa kanya. Ang nadalay niyang mata, kailangan ng alisin. Sabi nila, cancer daw. Umiyak na nga si ma'am kay cancer daw. Na ako din, umiyak din ako. Labis na nalugmok si Nanay Rosita. Alam niya na kasi, hindi na siya kukunin muli sa trabaho. Bisan ako, kukunin nila ako. Hindi na ako pwede kasi may sakit na ako. Tapos may diferensya pa. Hinahanap ako sa mga bata ng anak ng amo. Matapos ang operasyon, hindi na nakapag-check up muli si Nanay Rosita. Kaya ngayon, tila sinisingil na siya nito. Dito kasi minsan kumikirot po. Ngayon nga kumikirot eh. Kung uminom nga akong tubig, pumupunta dito. Kasi sariwa ang ilalim eh. Maano siya, hapdi. Tapos eh, kung hindi makapal to, kung hindi ko lagyan ng salamin, ang hangin pumapasok sa utak ko. Iniisip ko nga sir eh, matagalan ba baka ako sa mundo? Kasi marami kong naramdaman. Pero kahit wala nang kanang mata ni Nanay Rosita, patuloy siyang lumalaban sa buhay. Yung taga alas 3 ng madaling araw, pumunta na ako dyan, bibili na ako basahan. Tapos magre-repack ako. Pagkatapos ko repack, mag-alok-alok na ako. Gasolinahan. Diyan ako maagang mag-standby. Tanghali na nang abutan namin siya sa gasolinahang ito na madalas niyang tambayan. Magilyo siyang lumalapit sa mga customer para ialok ang mga tindang basahan. Siyempre, naaawa. Kaya hindi na minsan din namin siya pinapalis. Tulong na lang din po kay nanay kasi tanda na po si nanay. Sa edad niya dapat magpapahinga. Magkano yung kinita mo lang? 160 sa isang bundle. Magkano tinubo mo dun? Ay, ito. 40. Ngayon lang kasi malaki, may tip ako ng 30. Hindi niya kinuha ko ulit. Sa paglalako ng basahan, kahit papaano, kumikita si Nanay Rosita ng 3 hanggang 400 piso sa kada labas. Ang pagtitinda kong basahan po, swerte lang kung may tip. Nasa 400 kung may tip. Kung wala, 300, gano'n. Malakas pa ang basahan noon, nakatago ko 200, 100. Basta malaki kong binta, magtatago ako. Madukot ko pa rin. Lingid sa kalaman ni Nanay Rosita sa araw na ito, ako ang kanyang magiging parokyano. Ay po, good afternoon po. Ito, Gusto na, salamat sa pagpunta. ako nga po, malalamat ako sa iyo, sir nga. Hinanggap mo ako, nanghingi ng tulong Uy, sa iyo. ako dapat magpasalamat kasi may sa inyong tiwala. Ay, tagal akong nagtiwala ko sa inyo, sir. Gusto ko nga kita noon makita. Ngayon, natupad ko na ang pangarap ko po. Salamat. Pagamat kita sa pinakamagandang ospital para tingnan kung anong dapat gawin, kung operahan ba yan o Sir, ano. ang pangarap ko, sir, makita kita. Bisa sa TV lang. Naks na. Nanay naman. Natupad na lang. Pinapayak mo ako eh. Panay, ito muna, Nay. 25,000 po ito, Nay. Para magamit nyo sa puhunan kung ano gusto nyo sa
gamutan ako ng bahala. Hindi magagalaw yun. Ganito, Nay. Ito gagawin ko sa'yo. Kinig ka, ha? Opo. I-check muna ng staff ko kung legit yung pabahay na yon. Opo. Pag legit, siyempre check na to sa NHA. Pag legit, bibiling ko na sa'yo. Pabahay ka na, congratulations. Okay na, Nay. Okay na tayo, Nay. At heto, nalaman kong katatapos lang pala ng birthday ni Nanay Rosita nung kami nagkita. Kaya naman, hindi lang isa, hindi lang dalawa, at hindi rin tatlo, kundi 5 pa ang pinadala kong birthday gifts sa kanya. Maraming salamat yung binigay mong biyaya sa akin. Nakatanggap ka na ba ng ganyang karaming birthday gift dati, Nay? Wala pa ngayon ko lang nakita ganito. Hindi ko kalahin, ganito palang binigay ni Sir Julio sa akin. Pero, hindi pa yan ang pinakamalaki kong regalo kay Nanay Rosita. Bahay ka na, congratulations. Okay na, Nay. Okay na tayo, Nay. Wala kang masabi po. Hindi po masikip na. Okay na, Nay. Okay lang yan. Yun ang inihiling ko sa Panginoon ko na kung makakusap kita. Si Nanay Rosita na rin ang nagsabi sa amin mula nang alisin ang kanyang mata. Hindi na siya muling natingnan ng doktor. Kaya para mas makasiguro tayo sa ibibigay nating tulong, kami na mismo sa kapatid mo ang kumuha ng espesyalistang titingin kay Nanay Rosita. Pag mga ganyan kasi, usually cancer siya, no? So, para bakbakin lahat, no? So, tinanggal na yung pisngi niya. Siyempre, wala na rin yung mata niya. And hanggang sa loob, nakikita na, no? Meron talagang specific na gumagawa ng mga prosthesis, no? Surgery, I don't think may tama pang operation sa kanya ngayon dahil medyo extensive kasi kung aayusin, and the goals will be the same. Nalaman namin mula kay Nanay Rosita na mayroon na pala siyang eye prosthesis. At ang good news, pwede pa rin itong gamitin sa halip na gasa ang kanyang ipantakip sa tinanggal na mata. And I think minention ni Nanay nung kasamahan niya na meron naman siya. Hindi lang niya ginagamit kasi nga hindi na kumakapit, no? So baka pwedeng pwedeng dalahin doon sa gumagawa, baka kailangan lang i-adjust. At ngayon, para sa bagong bahay na ipinangako ko mismo kay Nanay Rosita, agad kaming nakipag-ugnayan sa National Housing Authority. Ang primary target or clientele ng National Housing Authority ay yung tinatawag nating informal settler families. O sabi nga dun sa isang batas, yung 30% below of poverty line. Yan ang ating target. Kasi sila yung mga walang kakayanan para makapagsabit ng mga financial documents para pumasa sa regular financing institutions. Sila rin yung mga nasa danger areas, na nasa ilalim ng tulay, sa tabi ng riles ng tren, sa tabi ng mga waterways natin. Iba pa, pag merong mga affected na tatamaan ng mga public infrastructures, pag may project ang DPWH, na kalye or tulay, may mga matatamaang tao, nire-resettle namin siya. Pag DOTR naman, pag merong gagawing mga projects, ganun din, inililipat din namin sila. Ang good news, qualified para magkaroon ng sariling bahay sa ilalim ng NHA si Nanay Rosita. Actually, dahil nga si Nanay Rosita ay senior na, positive naman yung naging result ng kanyang case study. At nung ipinila namin siya doon sa designated area na saan niya gusto, meron naman tayong nakita sa Cavite. So we are targeting, I think, next week, baka mailipat na namin si Nanay Rosita. At makalipas ang ilang buwan, etong muli ang aming team kina Nanay Rosita. Ang hindi niya alam, hindi lang itong simpleng pangungumusta. Sa mga oras na ito, wala pa rin kamalay-malay si Nanay Rosita at ang mister niyang si Tatay Isagani na ihatid namin sila sa bago nilang tahanan. Una namin itong pinakilala sa mag-asawa bilang model house.
Ito yung itsura ng model houses daw nila eh. Sige, pasok po kayo dito, pasyalan lang natin ito. Ayan, may gamit din yung itsura. Yan, yan ang kwarto. Wow, may kaya. Model house to na, ito yung mga sample na bahay pa. Oh. Kasi bagong gawa daw tong part na to ng NHA. Pero ang inakala nilang sampo lamang. Siya na palang tunay na nilang bahay mula sa NHA. Hello, Nanay Rosita. Ay, dito pala kayo. Hello Hi. po. Sa pangalan po ng aming General Manager, Joben Eitay, Opo. pinagkakaloob po ng National Housing Authority, Opo. ang tahanang ito para sa inyo. Hey, salamat, Ano po? Lord. Ha? Salamat. Ito po, at ito po yung susi niyan. Ito na, susi ko. Maraming salamat. Muling pinasok ni Nanay Rosita at na mister niyang si Tatay Sagani ang kanilang bahay. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na ni Nanay Rosita ang certificate mula sa NHA. Agad nilang inisa-isa ang mga bago nilang gamit na ibinigay din ng inyong lingkod. Tinesting ang bagong sala set at syempre ang bagong kama. Pati na ang lahat ng iba pa nilang kailangan sa susunod na 2 buwan para mamuhay sa bago nilang bahay. Eh, maraming salamat, Lord, sa inyo. May bahay na ko, nakaroon ako. Hindi ko inasahan ito nga. Darating na pala sa buhay ko. Maraming pong salamat, Sir Rafi, na binigyan nyo kami ng sariling bahay. Sa inyo mismo nakapangalan yan, Nay. Oo po, ang Rosita Elementary Clark. Maraming salamat po sa binigay ng biyaya sa akin. Walang tumbas nga biyaya nga binigay sa akin ngayon. Malaking utang ko na loob ni Sir nga sinupad yung pangako niya nga bigyan niya akong bahay sa mga gamit. Masaya pumasok sa 26 sa bagong taon kasi marami ko natanggap nga biyaya para sa akin, sa amin mag-asawa. Tapos bigay niyang biyaya ni Senator Rafi Tulfo. Hindi ako pinabayaan. Isang salita lang niya, natupad din ang pangako niya.